Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Asoyo channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Nagmamaganda ninyo akong chismosang Kim Pao. Wala na pong iba ang lokareta si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And tonight, tungkol nga po dito sa kaso at reklamo na isinampa ni Kimi against po sa kanyang kapatid na sa Tilakam ang atin pong pag-uusapan. Meron pong kuro-kuro ang mga fans na 100 million daw po ang nawala. Kaya yung simpatsya ng mga tao talaga ay na kay Kim Chiu at maraming mga netizens at mga marites ang siyang nasa panig ni Kimi na kahit kapatid pa niya yung involved dito ay dapat lang daw talaga na bigyan ng legal actions. So marami pong naawa ngayon kay Kimi dahil pag kung babalikan mo yung mga videos, interviews ng mga kapatid ni Kim, talaga makikita mo yung generosity ni Kimi. Grabe mapagmahal sa pamilya na inuuna po talaga niya lahat ng kanyang mga kapatid bago po siya. Inamin din po ni Twinkle yan na siya yung bunsong kapatid na babae pero lagi niyang iniisip sila muna bago ang sarili. Hindi nga daw iniisip ni Kim yung kanyang sarili, ang mahalaga ay sila muna. Ganyan po nila i-describe si Kim Chiu kahit po yung pinakang kuya nila. Ganon nila i-describe si Kimi. And then binalikan din ng ilang mga netizens yung video nung birthday po ni Tilakam na yung wish ni Kimi na kahit daw po sa sunod na buhay niya ay lamok man siya o butterfly, mas pipiliin pa rin po niya at laging pipiliin na sa Tilakam yung kanyang maging kapatid. Kaya grabe daw for sure yung sakit na nararamdaman ni Kim ngayon dahil hindi naman ito tungkol sa pera kung tutuusin. Ito yung usapin ng betrayal ng mismong kapatid mo. Kaya masakit talaga siya. Kung pera lang yung pag-uusapan, kayang-kaya ni Kim magpatawad. Pero, ang sakit na ang magbe-betray sa'yo ay yung mismong kapatid na pinagkatiwalaan mo, minahal mo, at ina-admire mo ng husto. Yung ang taas ng tingin mo sa kanya, tapos lolokohin ka lang pala. Sabi nga po dito, it's so sad, but this is not all about the money. It's all about the betrayal and integrity by your own sister. Sabi pa dito, knowing Kim who always puts her family's interest first before hers, to come up to this decision only shows that the matter's huge. And everyone saw how Kimi loves Lakam so much. Something that was taken advantage of, obviously. I really feel sad for her. Yakap at a Prinsesa Chinita. And yung pagdodonate nga ni Kimi sa Cebu, dahil na rin pala ito, yung sinabi niya na may trust issue na siya, ay kagagawan din daw pala nila Kam. Sinabi nga kasi ni Kimi na yung tiwala niya ay nasusukat na rin talaga na kung saan ay viral ngayon sa social media kung pagtatagpi-tagpiin mo. Pero makikita mo na nakangiti pa rin si Kimi. Grabe, napaka-professional. Hindi mo talaga akalain na may problema talagang dinadala. Mabigat na problemang dinadala si Kim. Nakakahanga lang talaga how she handled this situation, this problem. Kasi tulad nga nung sabi, kilala natin si Kimi na talagang inuuna niya parate yung kanyang pamilya. And para mapunta siya sa point or sa desisyon na to, ibig sabihin sobrang laki talaga na naging problema. And mayroon nga lumalabas na kuro-kuro sa social media na kung saan mahigit 100 million daw po ang nawalang pera sa business ni Kimi. May nagko-comment pa nga na 300M. Pero guys, sa official statement po, and syempre doon sa ibinalita or inilabas lang na information ng kampo ni Kim, wala pong amount na sinabi. Ito po yung kuro-kuro ng mga netizens na ganon kalaki yung lumabas
at kinuha ng kapatid ni Kim. Sabi nga dito, Kim Chiu finally broke her silence. People thought she's a multi-billionaire, but no. Her sister manager lost it in casinos. Sabi dito, grabe no, 100 million daw ang na-lost ng sister niya. Siya na nga yung parang breadwinner sa family niya at siya na nga yung nagpagamot sa atin niya nung nagkasakit. Tapos ngayon, sinugal niya yung pera ni Kim. Kapal naman. Parang more ang nalos-los or nalos. Yun nga, tapos sa TikTok kung mababasa nyo, dami na 300 million daw kahit wala namang inilabas na amount kung magkano talaga yung nawala. Sabi naman dito, it is her right. She worked hard for 20 years. She was the family's breadwinner. All I can offer are prayers for healing and for strength. This is a serious matter and Kim deserves all the love she can get. It's a huge amount of money. Estimated is more or less 100 M siguro, including alahas, etc. and missing money from her business. Should learn her lesson. Kawawa si Kim. Galing sa puyat, pagod, sama mo na rin yung bashing na natatanggap niya just to keep going sa work niya, then mapupunta lang sa gambling yung pinaghirapan niya. This should be a very big lesson sa lahat and she should hire a personal accountant para mag-manage ng finances niya. At mag-aral siya ng basic accounting para malaman niya ang status ng finances niya and should check and audit all her assets, businesses, and finances regularly like monthly. Mahirap pagtiwala if pera ang pag-uusapan or pagpera ang usapan. Ayun na nga, dito ako na sa sinabing isama mo na yung bashing. Grabe 'di ba? Si Kim na yung breadwinner, si Kim ang tumutulong talaga sa kanila, because of Kim nakapagtapos, because of Kim ganto ganyan. Tapos syempre bata pa siya nung magtrabaho siya for 20 years. For 20 years yung pinaghirapan niya and all the bashings na natanggap niya, kasi grabe pag si Kim po talaga ang binash. 'Di ba? Sobrang malaking usapin sa social media nung binash siya, na sobra-sobra. And alam na mga fans yan kung ano yung pinagdaanan ni Kim Chiu because of bashing. Talaga naman. Tapos ganun lang, mawawala lang dahil isinugal daw. Well, hindi naman po kumpirmado kung saan dinala yung pera. Pero ilabas na natin yung sinugal. Pero dun tayo sa kinuha na missing, na wala. Ang sakit isipin talaga sa lahat ng pinagdaanan ni Kim Chiu. Yung pinaghirapan niya. Kukunin lamang at hindi niya alam. Mapapatanong ka sa nagkulang si Kim, 'di ba? Mapagbigay naman po si Kim Chiu, hindi naman po siya madamot at never siyang nagdamot sa mga kapatid niya. At ang masakit pa nga doon, pinagkatiwalaan niya, siya yung pinakamatanda or siya yung pinakang ate nila. Kung tutuusin, siya na yung tumatayong nanay. Kasi sinayang talaga yung tiwala, guys. Kaya yung sinabi ni Kim na talagang may trust issue na siya, hindi nyo masisisi itong si Kimi. Nakangiti lang niya, nakikita nyo lang siyang masaya sa camera, pero talagang deep inside, durog na durog po si Kimi. Sa sitwasyon ng kanilang pamilya, di ba naman, yung betrayal, yung pagmamahal niya sa kanyang pamilya, tapos ganun yung gagawin po sa kanya. Talagang masakit yon. Kung sa iba nga po ito, talagang na-depress na. Kaya salute talaga dito kay Kim, napakatatag. Talagang strong, independent woman po si Kim Chiu. And reminder na rin po ito para sa lahat, lesson learned, na talagang mahirap pong imagbigay ng tiwala kahit sa sarili mong kadugo. Kaya nga sabi ni Kim, lalo na sa politika, kaya talagang nung nag-donate siya, talagang sinigurado na niya. Siya na yung bumili and siya na yung namigay para hindi na talaga magagasta at nanakawin.
sure siya na mapupunta talaga sa mga nangangailangan kasi siya talaga yung nagbigay at bumili. So, kayo guys, ano yung masasay patungkol dito? Comment nyo nga lang po dyan sa baba. At hanggang dito lang muna ating update. Thank you so much po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod pa natin mga chikas. Marami pong salamat.